Update lang tayo dun sa pag-aalaga natin ng manok dahil nabenta na namin guys lahat. Tapos yung video natin is naglilinis ako ng baboy. Ano daw? Hindi ko kasi masyadong nakuha na ng video yung pagbebenta natin, mga nagmamadali kasi tapos si Papa Alden ang nagkatay. Unang ang bumili sa amin ay worth 1,100 pesos, 4 na piraso ng manok. Pagkasunod naman ay bumili rin sa atin na 3 piraso naman ng manok guys. Medyo mabigat-bigat yung mga napili niya kaya inabot ng 1,200 yung 3 piraso. At meron namang mga bumili ng pa-isa-isa, padala-dalawa at ang total na napagbilhan namin ay 5,900 pesos. Ang nagastos pala natin sa CCO ay nasa 1,140. 57 po ang isang peraso dito sa amin. Sa pakain naman ay baka 2,000 lang guys. Hindi na rin kasi namin na-ilista dahil nga ang pakain na namin after 2 weeks ay tira-tira po na pagkain sa kainan. Tapos yung mga tutong ng sinaing, tapos yung mga sapal, kapag nagagata kami, hinahalo niya na rin na pakain doon sa mga manok. Kaya hindi talaga kami actually nagbibili ng feeds na sobrang dami kasi ganun yung pakain namin sa kanila and lumaki naman sila. So pagpalagay na natin na 3,500 yung nagastos natin at 5,900 naman yung nabenta natin. Okay na rin naman ano guys. Kinulang pa nga yung manok meron pang mga naghahanap kaso nga lang 20 pieces lang naman yung alaga natin. Bago natin inaalagaan 2 weeks pa lang kasi so hindi pa siya pwede. After 2 weeks pa ulit or after 1 month. So alam na natin ngayon kapag malapit na yung piyesta mag-aalaga tayo ng medyo madami-dami kasi madami pala talaga yung naghahanap kapag ganitong season. Simula nang umuwi ako dito sa Pilipinas, trying to for good para maalagaan itong anak ko. Naku, ito yung pinakamatinding challenge sa buhay ko. Everyday yung pagpapakain sa batang to na hindi nasanay sa gulay. Pero bago ako umalis, kumakain naman yan. Ewan ko kung anong nangyari nung wala ako. Kaya ayan, ngayon, ang ulam niya, puro prito lang, yung sabaw ng nilagang baka, pritong itlog, almost everyday merong pritong itlog, pritong isda, pritong manok, pritong karne. Kahit anong klaseng gulay, wala siyang kinakain. So ito yung pinaka-grabing challenge sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano kasi malaki na siya eh. Talagang pag ayaw niya, hindi niya talaga kakainin. Iluluwa niya talaga pag gulay ang nilagay mo sa bunganga. Nag-vitamins na rin siya pero ganun pa din. Ano yung magagawin ko sa batang to? Diyos ko po, sobrang namayat nung umuwi ako. Tapos isa pa, napakahilig nito sa matamis. Kaya siguro wala na siyang gana sa pagkain natin na kanin. Tapos may ulam. Para may maibibigay kayong tips guys. Paano bang, anong bang gagawin ko sa batang to? Ay, naku po, sa wakas, makakapag-update na rin ako sa aking Facebook. Wala akong masyadong upload guys dahil sobrang busy kami ngayon. Uwian kasi madaming biyahero, marami po kaming customer ngayon. Plus, nagsarado din yung kabila. Kaya ayan, naku po, hindi ako maganda o gaga dito. Tapos meron pa tayong customer na ibang lahi. Napalaban na naman ako sa Englishan. Ay, hindi ko, naman po yung Masyadong maingay dahil madaming sasakyan. Kaya ayan, mag-voice over na lang tayo. Buti na lang, praktisado na tayo sa Hong Kong mag-English. Kaya hindi tayo mahihirapan dito. Grabe, nakakatuwa nga. Sabi niya, ang galing ko daw mag-English, char. Yung dahilan kaya wala na tayo masyadong upload, guys. Grabing kabisihan namin. Sinasamantala lang namin kasi ngayon lang naman yung ganito. Hindi natin alam sa susunod na mga araw kung ganito pa rin. Kasi syempre, magpapasok ka na. Kaunti na lang din yung mga biyahero. Hindi katulad ngayon na talagang uwian sa probinsya. Tapos yung iba ipaluwas na Maynila. Kaya sobrang daming customer. Halos mga customer nga natin ay yung mga van na may mga sakay na papuntang Maynila. Kasi punuan po ngayon yung mga baso. Ang iba ginagawa doon na lang sa van or L3 sumasakay. Kaya ayan, araw-araw ganito yung buhay namin. Grabe, gigising ng alas 4 at magpapahinga ng mga alas 10 na ng gabi dahil ganito po talaga madaming pasahero, madaming customer. Thanks God, naubos yung ating mga ulam-ulam. Ayan, kakaunti na lang talaga. Papaubos lang natin to at mamaya magkasarado na tayo. Ayan ang ating mga tira-tira na lang, kakaunti na lang guys. Masaya naman pero sobrang nakakapagod lang. Pero kumuha na rin naman tayo dito ng maghuhugas. Yung kapatid ko ay umuwi dito sa atin. So, siya na lang muna yung pumapasok para tumulong sa atin. Tapos, nandyan din naman si Kuya Kel. Ayan nga yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga van at saka L3 na kumakain dito. Tapos, madami ding truck. Ayan, napakadami. 4 yan. Tapos, dala-dalawa yung laman ng truck or 3. Ito ang kinakain ko ay inabot na ng 3 beses. Alas 7 ako nagsimula, guys. Tapos, tumigil kasi may kakain. Tapos, ayan, 8:30 na. Saka ko lang ulit ipagpapatuloy. Patigil-tigil nga yung pagkain natin dahil maya nga ay may dumadating na kakain. Nakakatuwa nga kasi sobrang dami talagang customer simula umaga. Kaya hindi na ako makahawak ng cellphone. Actually, yung battery ng cellphone ko kanina pang umaga, kahapon pa yata, hindi pa nga ito nalulubat, hindi ko pa rin charge. So ayun, magna 9 o'clock na guys and may dumating na naman nakakain dito. At yung pagkain ko nandyan pa rin, hindi ko pa rin maubos-ubos. Ayan, magna 9 o'clock. And ito si Kuya Kel, pagod na rin kaka-cellphone. Charot.